ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Rhea, at good morning mga kapuso. Patuloy nga po ang paglakas ng bagyong binabantayan natin dyan sa may Pacific Ocean na may international name na Maysak. Taipon na po ito ayon sa Pag-asa, huling namata ng sentro ng bagyo dyan sa may silangan ng Mindanao at nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa at sa datos ng The Weather Company, posibleng Miyerkules ng gabi o madaling araw ng Huwebes Santo po, posibleng pumasok sa PAR itong nasabing bagyo na papangalan ng Chedeng. Chedeng, naku Mang Tani, may pag-asa bang humina ang bagyo? Yes, Rhea. Base sa wind forecast map ng The Weather Company, may posibilidad pa rin na humina itong ating binabantayang bagyo habang lumalapit dito sa ating bansa. Gaya na lamang ng bagyong Betty na pumasok din itong buwan na ito. At ano yung nakikita nating sanhi ng posibleng paghina ng bagyo? Medyo technical to, pero yung strong wind shear, ito yung pagkakaiba ng hangin sa may surface hanggang doon sa may ibabaw ng bagyo at malaki ang epekto niyan doon sa paghina o paglakas ng bagyo. At yung dry air, alam naman natin na ang gusto ng bagyo, maraming moisture. Pero dahil may northeast monsoon pa tayo, Rhea, so hindi masyadong maraming moisture yan. Yan yung mga dalawang bagay na posibleng magpahina dito sa bagyo habang lumalapit dito sa atin. Pero sa ngayon, wala pa pong epekto sa bansa itong bagyo dito sa Luzon. Basta sa datos ng The Weather Company, maaliwala sa panahon ang aasahan natin, maliban na lamang sa ilang pagulan dito sa may Bicol region. At sa Visayas, asahan na ang mga pagulan. Thunderstorm yan, umaga pa lamang dito sa may eastern section at pagdating sa hapon, central at western section, posible na rin makaranas ng mga pagulan. Sa Mindanao, ganun din ang panahon. May mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may Caraga at Davao Region. Pagdating ng hapon, Northern Mindanao, ARMM, hanggang dyan sa may Soxargen, makakaranas po ng kamisan na ay hanggang katamtaman yung nakikita nating dilaw ng mga pagulan. At dito sa Metro Manila, wala po tayong inaasahang ulan, 5% lamang hanggang sa gabihan. Pero yung ating init factor, mamayang hapon, posibleng pumalo ng 35 degrees Celsius, kaya maalinsangan po ngayong araw na ito. At sa mga susunod na araw, wala po tayong nakikitang epekto ng bagyo. Dito sa Metro Manila, mula Lunes hanggang Sabado, wala pong inaasahang mga pag-ulan. Silipin naman natin ang Holy Week weather forecast dyan sa San Fernando, Pampanga, kung saan dinarayo ang putod na kilalang tourist destination. Pag mahal na araw, maganda ang lagay ng panahon, bahagyang maulap, araw ng Martes at Huwebes, pero sa ibang araw, maaliwalas na panahon. At dyan po sa Cebu City, may mga pagulan katulad ngayon, pero pagdating ng Martes, Merkules hanggang Huwebes, mas maaliwalas ang panahon, pero pagdating ng Biyernes, asahan po ang pagulan. Dulot yan ng thunderstorm. At sa Davao City, may mga pagulan sa mga susunod na araw, maliban sa Huwebes at Merkules at Huwebes, pero sa Biyernes, meron pa ring thunderstorm. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat Mang Tani.